Chapter 2. Ilang buwan na nakalipas, ngunit nanatili pa rin comatose ang estado ng aking katawan at patuloy pa rin ang pananakit ni Eliza sa akin. Pero tinitis ko ang lahat sapagkat wala pa rin akong magagawa. Napansin ko rin ang madalas silang pagtitigan ni Carlito at Eliza. Doon ako nakaramdam ng pangamba na baka isang araw matukso na rin si Carlito sa kanya. Eliza, ako na dito, magpahinga ka na. Utos si Carlito. Hindi, okay lang naman ako sir, tutulungan na kita. Ganti ng babae. Napansin ko ang paghawak ni Eliza sa kamay ni Carlito at tumingin naman ang aking asawa. Sorry, sabi ng aking asawa. Okay lang, tugon ni Eliza na may kasamang kalandian sa kanyang boses. Lumabas si Eliza at nakita ko ang pagpatong niya sa kanyang phone sa may cabinet. Alam kong sinasadya niya yon. Agata, ihahatid ko lang tong phone ni Eliza. Naiwanan niya. Sabi ni Carlito dahil nakita niya yon nang tumunog ito. Sino yan? Tanong ni Eliza. Si Carlito, hinatid ko lang itong phone mo. Tugon niyang pasigaw. Sandali lang sir. Tura ni Eliza at dali-dali siyang nagpalit ng pang-ibaba. Isang maiksing short na halos iliwan ang kanyang puwet. Nabuksan niya ang pinto ay lumaki ang mga mata ni Carlito na napatitig sa kanyang ibabang bahagi. Hindi niya mapigilan ang mapalunok sa kanyang laway. Lalaki siya at may isang taon nang hindi nakasiping kaya hindi maiwasan na matokso ito lalo ang palay ang siyang lumalapit sa manok. Gusto mo bang tikman? Bulong na tanong ni Eliza sabay hawak niya sa pisngi ni Carlito. Bigla namang uminit ang katawan ni Carlito sa ginawa ni Eliza. At dahan-dahan siyang hinila ng babae sa loob ng kwarto at natangay naman ang aking asawa. Dahan-dahang itinulak ni Eliza si Carlito sa kama at para lalong maakit ang aking asawa ay agad hinubad ni Eliza ang kanyang damit at ang bra. Tumambad sa harapan ni Carlito ang malulusog na dibdib ni Eliza. Akmang uupo na sana si Carlito at maagap naman itong itinulak ni Eliza. Muling napahiga si Carlito. Pumatong siya sa tiyan ng aking asawa sabay hawak niya sa dalawang kamay ni Carlito at pinatong sa kanyang malulusog na dibdib. Nang matanto ni Eliza na manatangay na niya si Carlito, dali-dali niyang hinubad ang damit ng aking asawa. Sabay halik niya sa leg nito at bumaba ng bumaba hanggang sa kanyang puson. Tinanggal niya ang pantalon ng aking asawa kasama ang pangilalim na suot. Oh God! Bulong ni Carlito. Nang biglang halikan siya ni Eliza. Habang patuloy sila sa kanilang ginagawa, ay lalong nilakasan ni Eliza ang kanyang ungol. Sinadya niyang lakasan na ito upang marinig niya. Sobra akong napaluha habang naririnig kong kanilang mga ungol at daing. Halos durugin ng aking puso sa sobrang sakit na aking naramdaman. Sapagkat ang lalaking aking minahal at asawa ko pa, natukso na sa iba. Biglang bumagsak ang aking mundo at pinikit ko ang aking mga mata. Ngunit ang aking mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi kita masisisi, Carlito. Pero sana hindi dito sa ating sariling pamamahay. Para mo na rin inapakan ng aking pagkatao. Pipi kong sabi sa aking sarili. At maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng aming kwarto at alim kong pumasok si Carlito. Ngunit ginusto ko na lamang na hindi imulat ang aking mga mata para hindi ko makita ang kataksilan niya sa akin. Agad siyang pumasok sa banyo at naligo. Pero kahit pa ulit-ulit pa siyang maligo ay hindi pa rin matatanggal ang pagtataksil niya sa akin. Dismayado ako sa aking asawa. Parang ayoko nang lumaban pa sa buhay na pinaghihinaan ako ng lakas. Dapat na ba akong bumitaw? Wala na bang silbi? Wala na si Carlito. Pag-aari na siya ng iba. Bulong ko sa aking sarili. Hanggang sa makalabas si Carlito mula sa banyo. Good night, Agatha. Sabi niya. Sabay halik sa aking labi. Ngunit nadidiri ako sa kanyang paghalik. Hindi ko na nakita ang mukha ng aking asawa dahil nakapikit ako at wala na akong balak na muli pang imulat ang aking mga mata. Hintayin ko na lang kung kailan ihihinto ang pagtibok ng aking puso. Nawala na ako ng gana at ng pag-asa. Lalo na ngayon nagsimula na ang pagtataksil ni Carlito sa akin. Kinabukasan, hindi ko pa rin iminulat ang aking mga mata. Ngunit gising na gising ang aking diwa. Ayaw kong idilat ang aking mga mata dahil ayaw kong makita si Eliza. Ayaw kong makita ang mukha ni Carlito. Ayaw ko nang mabuhay pa kung mananatili man lang sa ganito ang aking sarili.
Habang tumatagal, nagpapatuloy ang kataksilan ni Carlito. Tuloy na siyang nilamon ng tukso lalo na't nandito lang sa loob ng bahay ang nanunukso sa kanya. Lalo akong nawala ng pag-asa na gumaling pa at pinili ko na lang na nanatiling nakapikit ang aking mga mata. Wala namang tigil ang lihim na pag-agos ang aking mga luha. Luha na ang tanging karamay ay ang nag-iisang unan lamang. Hanggang isang araw, dumalaw ang aking mga magulang at agad napansin ang aking kalagayan. Carlito, kailan pa naging ganito si Agatha? Tanong ng aking ina. Ang alin ma? Pagtatakang tanong ng aking asawang taksil. Itong kalagayan ni Agatha. Pag-aalala ng aking ina. Bago lang ma. Pagsisinungaling niya. Anong bago Carlito? Bawat punta namin dito ganito na siya. Lagi nakapikit ang kanyang mga mata. Sabi ni Papa dahil napansin na pala niya yon. Medyo kinabahan si Carlito at hindi niya agad napansin iyon. Sapagkat ang akala niya ay nagkataon lang natulog pa ako kapag dito siya sa bahay. Eliza, lagi bang ganito si Ma'am Agatha mo? Tanong niya sa hitad niyang kabit. Ha? Hindi naman sir, nagmumulat naman siya kapag kami lang dito. Pagsisinungaling rin ni Eliza at medyo kinabahan. Sigurado ka? Tanong ng aking ama. Opo, Aniya. Pinapatingnan mo ba siya sa kanyang doktor, Carlito? Tanong naman ng aking ina. Hindi pa ma, medyo busy pa kasi ako sa trabaho. Pagsisinungaling na naman ni Carlito. Dahil ang totoo ay busy siya sa pakikipagharutan kay Eliza. Bigyan mo ng oras ang asawa mo, Carlito. Tura ng aking ina. Opo ma. Hanggang sa nagpaalam na ang aking mga magulang at muli na naman ako nag-iisa. Sumapit ang gabi at nag-iingin na naman si Eliza sa kabilang kwarto. Tama na Carlito, nakikilita ako, ano ba? Panay ang tili at talakak ni Eliza sa kabilang kwarto. Ano gusto mo pa? Halika dito. Ganting tawa naman ni Carlito. Ang kasunod ng kanilang tawanan ay ang mga ungal na naman nilang dalawa. Mga ungal na unti-unting pumapatay sa aking puso. Pakiramdam ko'y durog na ito. Kinabukasan, hindi ko inaasahan ang sasabihin sa akin ni Carlito na mas lalong dumurog sa ikabuturan ng aking puso. Pagod na ako, Agatha. Ayoko nang umasa pa. Alam kong nahihirapan ka na rin. Kaya pwede ka nang magpahinga. Sabi ni Carlito na patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sobra ako nasaktan sa kanyang binitawang salita at hindi ko mapigilan ng sobrang pagluha. Halos hindi ko matanggap ang mga katagang iyon. Alam ko na kaya ka ngayon bumitaw sa akin, Carlito, ay dahil sa babaeng yan. Ngayon binigyan mo ako ng lakas at dahilan para ako'y kakapit. Hindi ako mamamatay, Carlito. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Sabi ko na puno sa galit ang aking puso. Iniwan ako ni Carlito dahil papasok na siya sa trabaho. Patuloy naman ang pagpatak ng aking mga luha na tila ayaw nang tumigil pa. At maya-maya ay napansin ko ang pagpasok ni Eliza at pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Isa kang inutil. Dapat naman kasi mamatay ka na. Dahil pabigat ka lang dito sa bahay namin ni Carlito. Bulyon Eliza sa akin. Habang pinunasan niya ang aking katawan ay may kasamang pananakit. Ang kapal ng pamumukha mo para sabing pamamahay niyo to ni Carlito. Ikaw ang walang lugar dito at humanda kayo sa akin kapag gumaling ako. Sabi ko. Pagkatapos akong bihisan ni Eliza ay lumabas ito sa kwarto at iniwan ako ng mahabang oras. Diyos ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na muling mabuhay ang aking katawan. At kung hindi man sana kunin mo na lang ako para tuloy ng magwakas tong masasakit kong napagdaanan ngayon. Pipi kong dasal. Hanggang sa nakatulugan ko ang pag-iyak. Bigla ako nagising at hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit nagtaka ako dahil ay galaw ko ang aking mga kamay at paa. Hindi ko alam kung panaginip lang ba to. Sinubukan kong lumingon sa kama ni Carlito ngunit wala siya. Hinawakan ko ang aking mukha at lima kong napangiti. Dahil totoong naigala ko na ang aking katawan. Magaling na ako. Tanong ko sa aking sarili ngunit nanatili akong nakahiga. Napatingin ako sa orasan, bandang 1:00 na ng madaling araw. Alam kong nasa kabilang kwarto natulog si Carlito.
Nakita ko ang phone ng aking asawa at nakapatong to sa ibabaw ng cabinet. Nagmadali akong bumangon ngunit wala pang lakas ang aking mga tuhod at masakit pa tong igalaw. Gumapang ako at kinuha ko ang kanyang phone. Bigla ko namang naisipan na isilent ito. Kailangan ko ng sapat na ebidensya. Sabi ko, agad ko binuksan ang video camera at inilagay ko to sa sulok na hindi nila makikita at sinadya ko tong iharap sa aking higaan. Muli akong humiga at naisipan ko magpanggap na hindi pa magaling hanggat hindi ako makakuha ng sapat na ebidensya. Kinabukasan ng umaga ay hinanap ni Carlito ang kanyang phone pero hindi niya ito nahagilap hanggang sa umalis na siya ng bahay. Pinagdasal ko na sana hindi pa mag-low battery ang phone. Nagsimula na naman ang pagmamalupit ni Eliza sa akin. Tumunog ang aking hita dahil pinagsasapak niya to. Gusto ko na siyang sipain ngunit nagtiis pa ako. Tagilid, kailan ka pa ba mamamatay para maging malaya na kami ni Carlito? Bulyon ni Eliza sa akin. Hindi kayo magiging malaya dahil gagawin kong impyerno ang buhay niyo ni Carlito. Maghintay lang kayo. Gigil kong sabi sa aking sarili. Nang matapos niya akong palitan ng diaper at damit, lumapit siya sa aking harapan at bigla niya ako na akong sinabunutan. Mamamatay ka na! Parang awa mo na! Tura niya na walang tigil sa paghila ng aking buhok. Wala na akong nagawa kung hindi ang tiisin ng sakit at galit. Buti na lang may tumawag sa kanyang phone. Yes? Ha? Nasa labas ka? Okay, pababa na ako. Sagot ni Eliza sa kabilang linya at dali-dali itong lumabas. Nakahinga ako ng malalim at agad akong bumangon dahil ito na ang aking pagkakataon para mailagay ko ang phone sa kwarto ni Eliza. Kahit tinanghina pa ang aking mga tuhod, pinilit kong maihakbang ang aking mga paa. Kinuha ko ang nakatagong phone. Oh, thanks God. Usal ko dahil hindi pa nag-low battery ang phone at nayakap ko to. Para bang isang himala sapagkat may 3 bar pa to. Pagapang ako na pumunta sa kwarto ni Eliza. Nang makapasok na ako ay agad ako naghanap ng sulok kung saan ko ipupesto ang phone. Dito, hindi na nila ito mapapansin. Bulong ko at inilagay ko ito sa gilid ng kabinet at iniharap ko sa kanilang kama. Pagkatapos, dali-dali akong gumapang pabalik sa aking kwarto at muling humiga sa aking kama. Habang nakahiga ako, hindi ko maiwasan na isipin kung saan ako pagkatapos itong lahat. Nagsimula nung umagos ang aking mga luha at hindi ko maintindihan ang sobrang sakit. Pero sa utak ko ay nag-iisa lang ang binubulong nito, ang magiganti sa kanilang kababuyan na ginagawa sa sarili kong pamamahay. Ang sakit-sakit, Carlito. Ang sakit ang ginawa mo sa akin. Bulong ko sa aking isip at hilam sa luha ang aking mga mata. Kinahaponan ay dumating si Carlito at pumasok siya sa aming kwarto. Ngunit hindi na tulad ng dati na ako ang kanyang inuuna at hahalik sa aking labi. Nagpalit lang to ng damit at pinuntahan na si Eliza sa kabilang kwarto. At maya-maya pa ay nagsimula ng kanilang mga ungol. Kahit gusto kong hindi masaktan, ngunit hindi ko mapigilan ang aking puso. Sobrang sakit ang bawat pintig nito. Mahal na mahal ko ang aking asawa sabalit hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa akin. Habang abala silang dalawa sa kanilang ginagawa, hinanda ko rin ang mga importanteng dokumento. Lalo na sa aming bahay at ang titulo nito sapagkat nakapangalan to sa akin. Nang makasigurado kong kompleto na ang lahat, dali-dali ko tong pinasok sa isang sling bag at tinago ko to sa paanan ng kama at agad akong bumalik sa aking higaan. Nakaramdam na ako ng sobrang gutom pero nagtiis pa ako ng konti. Makalipas ang 1 oras ay pumasok na si Carlito sa aming kwarto. Kahit nakapikit ako, tinalasan ko pa rin ang aking isip. Naramdaman kong humiga si Carlito sa aming kama at maya-maya pa ay tumunog ang pinto. Carlito, nakahanda ng hapunan sa baba. Kain na tayo. Yaya ni Eliza. Okay, sige. Tugon ni Carlito at tumayo na to. Nang mapansin ko na pababa na sila sa hagdan ay dali-dali naman akong bumangon at maingat na pumasok sa kwarto ni Eliza. Para kunin na nakatagong phone. Nang tingnan ko to ay pa-low battery na at agad ko tong ini-off. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at inilagay ko ang phone sa sling bag. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagkahiga. Pagkatapos sila maghapunan ay muli silang pumanik sa itaas. At pumasok si Carlito sa aming kwarto at nagtuloy sa banyo.
Pagkatapos ay muli siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ni Eliza. Ito naman ang hinihintay ko na pagkakataon. Dali-dali ako bumangon at kinuha ko ang sling bag sa ilalim ng kama at maingat na ako lumabas. Habang pababa ako sa hagdan, walang tigil naman ang pagpantak ng aking mga luha. Sapagkat nangihinayang ako dahil matagal-tagal na panahon na din namin binuo ang aming mga pangarap. At ngayon ay sa isang iglap, bigla na lamang nawasak. Hanggang sa makalabas ako sa bakuran ng aming bahay. Hinang-hina na ako habang patuloy na naglalakad sa mahabang kalsada at sobrang dilim pa. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Uhaw, gutom at pagod. Yan ang nararamdaman ko ngayon, pero hindi ko inintindi ang lahat dahil mas masakit ang aking naramdaman ng aking puso. Kailangan ko lumaban para makamit ko ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Bulong ko. Dahil sa sobra kong pagod ay bigla akong nadapa. Oh God! Bulalas ko at sabay hagulhol at nanatili pang nakadapa. May isang sasakyan na huminto sa aking tapat at bumaba ang lalaking nagmaneho nito. Malabo ang aking paningin dahil sobra tong namamaga sa aking kakaiyak at idagdag pa ang kadiliman sa paligid. Peace? Sambit ng lalaki at nahahawakan sana niya ako. Huwag, maawa ka. Huwag mo akong saktan. Nanginginig kong sabi. Dahil natatakot ako lalo na sa aking kalagayan na ngayon ay sobrang pagod at hinang-hinana ng aking katawan. Sapagkat uhaw na ako at gutom pa. Please, don't be afraid. Hindi ako masamang tao. Ako pala si Mateo. Pagpapakilala niya sa akin at inilahan niya ang kanyang palad. Agatha. Tugon ko at nahihirapan akong tanggapin ang kanyang palad dahil wala na akong lakas. Halika, kumapit ka sa akin, Lig, at bubuhatin kita. Kahit isang estranghero ang lalaki na pilitan akong magtiwala para lang makalayo at makaraos ako sa aking kalagayan ngayon. Slowly, sabi ni Mateo at maingat niya akong pinahiga sa likuran na upuan. Salamat, pabulong kong sabi. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Tanong niya sa akin na makaupo na siya sa harapan. Huwag. Okay, saan mo gustong ihatid kita? Hindi ko alam. Turan ko at biglang pumatak ang aking mga luha. Litong-lito ako dahil ang lagi kong naiisip ang ginagawa nilang kababuyan. Pinigmasan ako mabuti ni Mateo na para makinikilatis niya ako. Nang mapatitig ako sa kanyang mga mata ay naaninag ko ang pamumulan nito. Nasa tanto kinaawa siya sa aking kalagayan. Doon ka muna sa bahay ko. Aniya at tumango naman ako. Dahil sa sobra kong pagod ay hindi ko na namalay na katulog pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kami nagbiyahe o kung gaano katagal ako nakatulog. Hindi ko rin alam kung nasa na ako. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nasa loob na ako ng isang napakalaking kwarto. Na ang kabuuan nito ay kulay puti. Pakiramdam ko'y nasa langit na ako. Napatingin ako sa aking kamay at meron tong dextrose na nakakabit. Gusto kong bumangon at tamang-tama naman ang pagpasok ng isang makisig na lalaki. Agatha, huwag ka munang bumangon. Anya at muli niya akong pinahiga. Sino ka? Nasaan ako? Mga tanong ko sa kanya dahil bahagya ako nakalimutan na nangyari. Ako si Mateo, yung tumulong sa'yo at nandito ka sa bahay ko. 5 araw ka ng tulog, masyado ka nang hina at halos naubusan na ng tubig ang iyong katawan. Kaya kinabatan ka ng dextrose at tinuturokan ka ng pampatulog para makabawi ka ng sapat na lakas. Kwento niya sa akin. Naibigit ko ang aking mga mata at muling pumatak ang aking mga luha sapagkat naalala ko na naman sila. Hindi ko napigilan ang aking sarili at bigla ako napahagulhol ng iyak. Shh, Agatha, calm down. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, malulutas natin yan. At pangako, tutulungan kita. Sa ngayon bumawi ka muna ng lakas. Iyakap niya ako sabay haplo sa aking likod. Kahit papaano nakaramdam ako ng kakampi. At sa pagkakataong to ay hindi na una nang sumalo sa aking mga luha. Kundi isang balikat na nagmamalasakit sa akin. Kahit isang estranghero si Mateo, pero damang-dama kong kanyang totoong presensya. Salamat Mateo. Sabi ko na patuloy pa rin ang pag-agos ng aking mga luha. My pleasure. Pabulong niyang tugon. Iiwan mo na kita dito para ipaghanda kita ng maiinit na sabaw. Anya tumayo na to. Siya nga pala, may kasama ako dito, kapatid kong babae. Pero nasa universidad siya ngayon nag-aaral.
pagtatapat ni Mateo. At tumango naman ako.